Mga kapatid, we know we are in the holy presence of the Lord. So let's put ourselves in front of Him as we say, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon Diyos, andito po ngayong kaming gabi. Nanniklohod sa inyo. Humingi po ng awa sa aming mga pagkakamali at kasalanan. Turuan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang nalo pa namin manamnam at maintindihan ang iyong salitang pinapatid sa amin. Tulungan din po kami ng inyong banal na Espiritu Santo na maintindihan ang iyong kalooban para ito'y maganap sa buhay din namin na ayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Ang panalangin din po namin, Panginoon, na sana ang kaharian may bumaba dito sa lupa at ang lahat na iyong kalooban ay masunod sa lupa. Alam po namin, Panginoon Diyos, only God can love God. At dito hinihiling namin, Panginoon, na padala po niyong banal na Espiritu Santo upang manahan po sa aming puso upang kami po'y ganap na magmahal sa inyo, Panginoon Diyos, na ayon sa pagmamahal na ginawa sa amin ng banal ng iyong anak sa Kristo at pagmamahal na ginawad naman ng Ama sa langit kay Hesus Kristo. Magiging daan po kami ng inyong pagmamahal na dadaloy sa iba upang lalo pong lumaganap ang iyong kalooban dito sa lupa. Panginoon Diyos, patuloy po kaming nananalig at naniniwala, Panginoon Diyos, sa iyong salita. At ito po'y gusto po namin isabuhay at gawin namin ganap sa aming mga gawa at isipan. Ubugin po niyo kami, Panginoon Diyos, magitan yung banal na Espiritu Santo at niling po namin na siya na po ang mag-take over sa aming mga puso upang lalo po kami maging ganap na iyong lingkod, Panginoon Jesucristo. Nanalangin po, Panginoon, kami ngayong gabi, basbasan mo po kami, proteksyonan po kami ng banal na anghel, at sana po lahat ng mga distraction na gagawin ng kalaban ay malabanan po namin, Panginoon Diyos. Panginoon, hinalay po namin ngayong gabi sa iyong kalulahati at patuloy mo po kaming basbasan upang kami maging ganap na likha mo, Panginoon Diyos, dito sa lupa. Lahat ito'y pinapanalangin namin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Our Father, who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And we ask also the presence of Mama Mary and Papa Joseph to protect us and lead us to our Lord Jesus Christ as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And we give all the glory to the one triune God as we say, Glory be to Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Son, Holy Spirit. Amen. Yun ang facilitator ko, Brother Saints. Okay, magandang gabi mga kapatid. Thank you, Brother Boots, sa opening prayer mo. So, ngayon po ay nasa 28 Sunday in Ordinary Time sa ating gagawing LBS ngayon. So, ang ating gospel reading ay mula sa Mark 10 verses 17 to 30. So, dahil wala si Brother... okay, take away, Brother Boots, ikaw ulit. Okay. Ang title ho ng aking payag sa Ebanghelyo, ang lalaking mayaman. Ang ibig lang ba sabihin nito, pag mayaman ka, ay mahirapan ka makarating sa langit? Hindi po. Ang ibig lang pong ipahatid sa atin ng Panginoon Diyos, ang ating tuon, o ating priority sa buhay, ang siyang dapat natin baguhin upang ating mga isipan, puso, at lakas ay nakatuon sa Panginoon Diyos na ayon sa kanyang unang utos na mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Ito pong Ebanghelyo hinango kay San Marcos, Kabanata 10,
talata 17 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking tumakbo papunta sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Tinanong lalaki si Jesus, "Mabuting teacher, ano po ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangaliwa, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo, at huwag kang mandadaya, igalang mo ang tatay at nanay mo." Sabi ng lalaki, "Teacher, sinunod ko na po lahat yan mula nung bata pa ako." Tinignan ni Jesus ang lalaki at buong pagmamahal niyang sinabi, "Kulang ka pa ng isa. Ibenta mo ang lahat ng property mo at ibigay mo sa mahihirap yung pinagbentahan. Kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos bumalik ka at sumunod sa akin." Nang marinig ng lalaki, sobra siyang nalungkot kasi napakayaman niya. Tumingin si Jesus sa mga disipulos niya at saka sinabi, "Napakahirap talaga para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagulat ang mga disciples sa sinabi niya, pero sinabi ulit ni Jesus sa kanila, "Mga anak ko, napakahirap talagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makadaan ang kamelo sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Sobrang nasyak ang mga disciples sa narinig nila. Sabi pa nila, kung ganun, sino po ang pwedeng maligtas? Tiningnan sila ni Jesus, sa kanya sinabi, imposible ito para sa mga tao, pero hindi sa Diyos. Kasi kayang gawin ng Diyos ang lahat. Tapos sabi ni Peter, tingnan niyo po, iniwan niyo na po namin ang lahat, sumunod kami sa inyo. Sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung iiwan ng isang tao ang bahay niya o ang mga kapatid, magulang o anak niya, o kaya ang kanilang bukid para sa akin at sa magandang balita, tatanggap siya ng malaking reward. Magkakaroon siya ngayon ng sobrang dami pang bahay, kapatid, magulang, anak at bukid at may kasama ding paghihirap. At sa darating ng panahon, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Thank you, Brother Butch. So, meron bang magbigay ng tungkol dito, or kung wala na, diretso na tayo sa paghimay-himay. Meron ba? Binibigyan ko ang opening. So, dahil walang nagbo-volunteer, ako'y magtatanong na. Brother Alex, are you there? Opo. Verse 17. Ang tanong ko, pagkatapos ng pangangaral at pagbabahagi ng mabuting balita ni Jesus nasa ilog Jordan, paalis na sana siya. Ngunit may isang pangyayari na hindi niya maiwasan. Ano ito? At ano ang tinanong sa kanya? At nang palakad na siya, isang tao ang patakbong sumalubong sa kanya at paluhod na nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan?" Okay, thank you, Brother Alex. Thank you po. So, ang pangyayaring yun ay mayroong lalaking lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Okay, sa verse 18, verse 18 and 19, Brother Hector. Yes, bro. Ano ang sinagot ni Jesus sa tanong ng lalaki sa kanya? Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya,
Huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Salamat, Brother Hector. Brother Walang Jerome. anuman. Brother Jerome, tapos ka na. Sumagot ang lalaki. Ay, hindi pa pala. Wala pang tanong. Wala pang tanong. Okay, sa verse 20. Pagkarinig ng lalaki sa mga utos na sinabi ni Jesus, ano ang kanyang katugunan? Katugunan. 20. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Tama ba? Okay. 20 lang. Tama. Thank you, Brother Jerome. Sa verse 21, Brother June D. Nang marinig ni Jesus ang kasagutan ng lalaki, ano ang naging reaksyon niya at ano ang sinabi sa lalaki? Teka muna, ano yan? Verse 21 yan? Yes, bro. Bakit sa akin hanggang verse 20 lang? Ang reading. Wow. Ito, sige. Yung short version ba siguro? Short yan? Hanggang 30 po yan. 27 yung short version. 27 yung short. 30. Mabigat 30. yung hinasabi niya. Sabi rito, pero magiliw niyang tinitigan. Kung kasara, encouraging. Tapos sabi niya, meron ka pang isang bagay na dapat gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yun ang 21. Meron pa, kulang pa. O pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Salamat, bro. Salamat. Hanggang doon lang? Okay. Hanggang doon lang. Okay, so balik tayo kay Brother Boots. Sa verse 22. Anong naging pakiramdam ng lalaki nang marinig ang sinabi ni Jesus sa kanya at pagkatapos ano ang kanyang ginawa? Nang marinig ng lalaki, sobra siyang nalungkot kasi napakayaman niya. Payaman ni Mm. Brother Mitch. Napakaya siya. Ipagbibili mo naman tapos ipamimigay mo sa anong bakit kasi nagtanong pa siya, no? Sa verse 23, Brother Alex pagkatapos sa pangyayari ito, ano ang ginawa at sinabi ni Jesus sa mga taong naging saksi sa pangyayari na nasa paligid at sa kanyang mga lagad? Kaya tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap ngang makapasok ang mga may kayamanan sa kaharian ng Diyos. Ayan, Brother Boots, mahirap. Brother Hector, sa verse 24-25, laging tatapat sa iyo ang dalawa. Ha? Sa verse 24-25, sabi ni Jesus, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinag-arian ng Diyos. Dito sa tinuruan ni Jesus na to, anong naging reaksyon ng kanyang mga lagad? At dahil sa pagtataka ng mga lagad na ito, ano ang muling sinabi ni Jesus? Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Thank you, Brother Hector. Brother Jerome, verse 26. Dahil sa sinabi ni Jesus na madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos na ang isang mayaman, lalong nagtaka ang mga lagad sa mga narinig nilang ito sa pangungusap ni Jesus. Ano ang kanilang ginawa at ano ang tinanong nila sa kanya?
Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Sino pa kaya ang maliligtas? Salamat, bro. Sa verse Naman. 27, Brother Jundi, ikaw muli. Anong Dahil kanyan? sa labis, 27. Verse 27, sandali lang kasi Tagalog kasi yan. Hinahanap ko yung Tagalog na mabasa. Yung binigay ko sa iyo, bro, ando doon yun. Teka, hindi Yung wala sa Tagalog. akin yun. Teka, sandali lang. Punta ako sa verse 27. Sabihin nyo lang kung itong tama, ha? Sandali, pagtatanong muna ako. Hindi, kung Okay. tama yung babasahin ko. Ay, hindi siguro ito. Teka muna, hanapin ko yan. English kasi yung nasa sa akin eh. Tagalog ginagamit natin. Kaya hinahanap ko pang mailatag ko dito sa computer ko English yung na lang Tagalog ano na. mo, sabihin mo. Oh, sige. Kailan po Translate English? na lang ni ano. So, ano yung pinahanap nyo sa akin? Pinababasa nyo? Verse 27, ito ang katanungan ko, bro. English, tanong. English. Okay. So, Tagalog ginawa ko. Dahil sa labis na pagtataka ng mga alagad, sila'y napatanong kay Jesus. Ano ang naging reaksyon ni Jesus sa pagkamangha ng mga alagad at kanyang sinagot sa kanilang katanungan? Ang sabi ng Panginoon, napakahirap talagang pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Oo, ngunit sa piling ng Diyos o kasama mo ang Diyos, ngunit sa Diyos ay walang imposible. Tama. Tama yung binasa mo, bro. Hindi ko nga binasa eh. Buti na lang, alam ko kanina nakasulat eh. Yun ang sabi niya, mahirap talaga yon. Ngunit sa Diyos walang imposible. Ano kaya ibig sabihin nun? Hindi ito magagawa ng tao, ngunit walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Ano yun ang hindi magagawa ng tao? Yung gawaan ng Diyos. Yung magagawa ng Diyos. Iiligtas yung sarili. Hindi kaya gawin. Okay, so verse 29, Brother Butch. Yo. Verse 29 and 30 na. I-close na natin. Sa sinabi ni Pedro na iniwan namin ang lahat at sumunod sa inyo, ano ang nasabi ni Jesus sa kanila? Sinabi ko sa inyo, kung iiwan ng isang tao ang bahay niya o ang mga kapatid, magulang o anak niya, o kaya ang kanilang bukid para sa akin at sa magandang balita, tatanggap siya ng malaking reward. Magkakaroon siya ngayon ng sobrang dami pang bahay, kapatid, magulang, anak at bukid at may kasama ding paghihirap at sa darating na panahon, tatanggap siya ng buhay na walang hanggang. Parang si Job. Thank you, Brother Bush. Merong magbibigay ba ng buod? Kung wala, gagawa na tayo ng keywords. Tanong si Kuya Tonying. So, keywords na tayo. Sinong gagawa? Brother Jerome o Brother Alex? Brother Alex. Anong gusto niyo mangyari? Ano ibig sabihin nung ano? Why do you call me good? Bakit mo ako Why do you tinatawag call na me mabuti? good? Walang Sabi- mabuti kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos. Tama. So, ang ibig sabihin nun, kinikilala niyo ba akong sugo ng Diyos, anak ng Diyos, salita ng Diyos? Yun ang pahiwatig dun eh. Kasi tao lang siya eh. Ayun ang tingin sa kanya, pero tinatawag siyang guro. Guro. Tinatawag siyang Buhat propeta. pa nga. Tinatawag, pero sa katotohanan, nahigit pa siya doon. Kaya nga lang, hindi niya sinasabi na, mas nakahigit pa ako dyan. Kasi mayabang ang dating eh. Pangit. Hindi tama yung ganung humble siya. approach. Kaya kinakailangan, madiscovery ng mga tao. Kaya yun ang dating niya, patanong. Walang makakarating sa, why do you call me good? Only God is good. So, ibig bang sabihin nun naniniwala ka na ako ay Diyos? Kasi tinatawag siyang Diyos eh. Tinatawag siyang good eh. Only God is good. Yun ang kanilang doktrina. Yun ang nakasulat sa Biblia.
sa kanilang kasulatan. Yun ang kanilang pagkakaalam. Yun ang itinuturo ng Sanhedrin. Only God is good. No one is good but God alone. And why do you call me good? Ibig mo sabihin, naniniwala ka ngayon na ako ay sugo ng Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao? Yun ang punto nun. Only God is good. Agree ba, Brother Jerome? Ha? Agree ka ba? Oh, only God is good. Kumbaga sa tao, walang good sa tao pa. Parang ganun, di ba? Only God Ibig is good. sabihin, perfectly good. Ibig sabihin, Absolute yung kanyang good. pagiging mabuti, in talaga namang perfect na kabutihan. Absolute. Oh. Kasi yung good sa atin, relative eh. Oo. Kay Lord, absolute. Okay, so since nasagot naman yung katanungan mo, let's go to keywords na. Brother, sino ba nasa ano? Brother Alex? Opo. Okay, so, okay. Sinong meron na dyan? Keywords. No. Ako meron akong nagawa. Mga utos ng Diyos. Yan. Yung mga utos. Mga utos. Sinabi mo, God is good. God is absolute good. All the time. Mabuting guro. Mahirap makapasok ang mayaman tulad ni Kuya Butch. Hindi. Buhay na walang hanggan. Eternal life. Huwag mong idugtong yun. Iba yan. Buhay na walang hanggan. Dinugtong nga. Buhay na walang hanggan. Yan. But gusto niyong mas maging maliwanag pa kung bakit napunta doon yung takbo ng pagtatanong ni Jesus? Yes. Sige, bro. Kasi itignan nyo dito sa pagbasa kay Marcos, di ba? Mark 10 ba yan? 17 to 27, tama ba? 30. 17 to 30. 30. Sabi rito, noong panahong yon, habang paalis si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong. Doon pa lang, tigil tayo doon sa lumuhod sa harapan niya at nagtanong. Sino ba ang alam natin na yung mga apostoles ay niluluhuran? Sino ba sa kanilang pananampalataya, sa pag-practice ng kanilang pananampalataya, sino lang ba ang niluluhuran? Only God. Ang Diyos lamang. See, kita mo may precedence na kagad na pinupuntahan. Parang form of worship yung pagluhod, no? Oo, kaya nga, yun nga ang tanong. May isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harapan niya at nagtanong. Nakita ng marami yun. Ngayon, parang ngayon kung hindi magiging maliwanag na siya ay Diyos na pwedeng luhuran, mali yung taong yun. Mabuting guro tawag niya eh. Oo, pero niluhuran niya eh. Ibig sabihin nun, hindi lang mabuting guro. Kailangan makita mo yan na bakit mo ko niluluhuran. Diyos lamang ang niluluhuran. Sa kanilang pananampalataya, kung pag-aaralan nyo ang Jewish tradition ng faith, Diyos lamang ang niluluhuran. But in the end, Brother June, ano sa tingin mo? Kasi bandang huli ang sinabi doon, pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. So hindi niya tinanggap yung turo? Hindi. Gusto niyang tanggapin yung turo. Kaya nga lang, ang bigat ng challenge sa kanya. Kayamanan super yaman siya eh. Naka-attach siya sa kayamanan. So, meron pa rin siya attachment. Ito ngayon yung katotohanan doon. Lumuhod ka kay Jesus eh. Anong ibig mong sabihin? Kinikilala mo siyang Panginoon mo. Yun lamang nung araw, hari lamang at saka si Jesus ang niluhuran ng ganyan. Kinikilala mo siyang Panginoon mo. Ibig sabihin nun, kung ano ang sabihin niya sa iyo, kung ano iutos niya sa iyo, susundin mo. Nagparinig ngayon ng Panginoon kasi ang yaman niya eh.
Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ikaw maramot, parang gano'n. Kinakailangan, matuto kang magbigay niya. Nalungkot siya. Bakit? Hindi siya ready gawin pa yun eh. Hindi pa siya ready sa ganung level ng obedience eh. Si Bill Gates, kayaman Oh. niya. Kanya Yun. dadagdag natin, tamang pagtingin sa kayamanan. Ang Ang detachment. kayamanan, wala namang buhay yan eh. You have to Yeah. detach from the world. Kaya Hindi detachment yun. Tamang paggamit ng kayamanan, pagtingin. Ano sabi ni Kristo? Servant mo yun eh. Ang wealth, servant ng tao. Lahat ng bagay na magdudulot ng kaginhawahan sa tao na material, kasama na rin ng pagkain, servant ng tao yun na nagbibigay ng kaginhawahan sa buhay. Kaya nga lang, bakit ka nalungkot? Ang kaharap mo, sabi mo, Diyos, good teacher. What must I do? To inherit eternal life, makapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos nung sinabi sa iyo kung anong gagawin mo, nalungkot ka. So ibig sabihin nun, mas mahalaga pala yung pera mo kaysa makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. So ganun ang kanyang level ng pagkakaintindi sa kanyang pananampalataya. Ganun lamang ang level ng kanyang pagbibigay ng importansya sa kanyang faith na sinasabi niya, ito na nga, good teacher o ang Diyos. Biro mo, pagkahalimbawa pala, yung Diyos sinabi sa kanya, nagsalita galing sa langit. Bigay mo sa mga mahihirap yan, malulungkot siya. So, ibig sabihin nun, tama ba yung ganong relasyon na hinahanap ng Diyos sa atin? O merong ipinahihiwatig dito na kahit na anong gawin mong pagsamba, pag ganito, pag ganyan, tetestingin kita. Tetestingin ko ang puso mo, tsaka disposition mo. Lalabas ang totoo dyan. Yun nga eh. Tutulong siya sa mahihirap. Nalungkot. Dapat naging masaya ka eh. Meron kang itutulong eh. Tama. Pero hindi niya, meron pa sang yung tinatawag na priority pa rin niya, yung kanyang kayamanan. Hindi, kung yung huling sinabi ni Jesus, kung narinig niya yon, baka pwede rin siguro magbagong isip. Pero umalis siya ng malungkot eh. Dahil marami siyang kayamanan eh. Yun ang sabi rito eh. So hindi niya nahagip. Hindi na niya Nag-struggle siya doon. Hindi niya nahagip yung dapat na niya. Dahil mayaman siya eh. Hindi siya katulad ni Zacchaeus. Pinamigay niya yung... si Zacchaeus. Yun ang kabaligtaran nila. Correct. So ngayon, pera lang ba ang pinag-uusapan dyan? Ano ba yung pinakamahalagang? Pati yung attachment sa tahanan, sa kapatid, magulang, mga anak, mga lupain. Oo, yan. Di lang pera. Lahat ng bagay na mahalaga sa'yo. Kinakailangan nakahanda kang ialay sa Panginoon yan. Hindi ka naman wawalang hiyain ng Diyos eh. Sabi niya, kunin mo yung kwan, mapatayin mo sa harapan ko. Hindi naman, wala naman ganun. I-detach ka lang sa kanila. At ang pangako ng Panginoon, pagka ginawa mo yan, dudoblihin niya pa yan. He will bless you the more. Parang kay He Job. will prosper you the more. Parang yun nga. Okay. Thank you sa mga paliwanag, Brother John. Tama na siguro. Punta na tayo sa first feeding. Sisimula pa lang si Brother John eh. Hindi, sige, ayos yan. Ganyan lang naman talaga, Elvis. Pag naintindihan na, move forward na tayo. Tama. Nagpasalamat naman. Brother, Ako na, no? Brother Rector, ikaw na. Okay, pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat alam kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng pangunawa. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko siya maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang
ng buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang makamit ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Basahin ko lang yung yung panimula dito sa aklat ng karunungan. Sabi kasi dito, ang aklat na ito ay sinulat sa wikang Grego ng isang di kilalang tao. Gumamit siya ng mga kaugaliang Hudyo at mga pilosopiyang Grego upang ituro na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat sa Kanya. No? Nagbibigay gantimpala. Yan. So, saan ba tayo huminto? Kay Brother Jun ba? Kay Brother Bots. Brother Bots, ikaw na? Okay. Anong tanong? Hindi. Sino ba yung huli kong natanong? Si Brother Ikaw, Brother Boss, ba? Oo. So, punta na tayo kay Brother Alex ulit. Brother Alex, sa verse 7. Ayon sa taong gumawa ng sulat, napagtanto niya na siya'y isang tao lamang. Dahil dito, ano ang kanyang ginawa? Sa gayon ako nanalangin at ipinagkaloob sa akin ang pangunawa. Tumawag ako at dumating sa akin ang diwa ng karunungan. Thank you, Brother Alex. Wala pong anuman. Brother Butch, o ikaw, Brother Butch. Okay. Sa verse 8. Saan niya inahalintulad ang kalagaan ng karunungan? Mas gusto ko siya kaysa sa mga trono at mga scepters. At mas matimbang siya kaysa kahit anong kayamanan. Di ko mai-compare ang karunungan sa pinakamahal na alahas dahil mukhang buhangin lang ang lahat ng gold compare sa kanya at sa harapan niya nagmumukhang putik ang silver. Sa verse 9, Brother Jerome. Wala, nagluluko ang ko. Sinagot ko na yung bro, 9. Kasi sabi mo sa, yung silver. Karunungan eh. 10 na tayo. 10 na. 9. 10 na. 9. Nasagot na ni Brother Butch yan yung pilak. Silver, nagsabi siya ng silver eh. Hindi, lang yun. Kinalintulad ang kalagan. Setro yun, di ba? Nakaalinmang kayamanan. O yun silver, lang naman. May sinabi siyang silver. Sa verse 9. Meron siyang sinabi. Nagmumukhang putik ang silver. Binasa mo na yun? Verse 9 yun. Sa verse 10 na tayo. Nagluloko internet ko. Tayo dyan. Ayon sa sumulat, saan niya ikinumpara ang karunungan? Bakit niya nasabi na mas gusto niya ito? Para sa akin siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Anong ibig sabihin ng luningning na walang pagkupas? Radiance that never ceases. Radiance? Never stop. Yung kanyang kinang.
Kasi di ba kinumpare sa alahas, jewelry. So yung diamond, makinang. Yung ginto, makinang. Yung silver, makinang. Yun ang ibig Ito sabihin hindi nun. kumukupas eh. Talaga Oo, hindi namang kumukupas yung kanyang never luningning, cease eh. kanyang kinang at value. Yung ganda, hindi kumikupas. Okay, sige. So sa verse 11, Brother June D. Verse Ayon 11. sa sumulat dito, anong nangyari sa kanya nang makamtan niya ang karunungan? Nang kamtan ko ang karunungan, sabi rito, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Wow, ganda nun ah. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ganun pala yung wisdom, ano? Yung karunungan. Hindi lang sa tuturuan ka ng Panginoon kung ano ang tama at mali, kundi tuturuan ka rin niya kung paano umasenso sa buhay. Ibig sabihin na yung karunungan na nakamtan niya, ginamit niya sa sa tama. Siguro ganun. Ginamit niya sa husay. Ginawa niyang kahusayan niya yung karunungan. Halimbawa, ninegosyo ka, mahusay siya. Nagkaroon siya ng karunungan, biniyayaan siya ng wisdom. Sinasabi, karunungan. Ibig sabihin, ginaguide siya ng Panginoon sa inspirasyon ng kanyang isip at puso. Ini-inspire siya doon kung anong gagawin niya. That's how God moves. So, okay. So, anong definition ng karunungan? Wisdom. Ano nga, hindi translation ang sinagawa niyo eh, definition. Ang karunungan nga sa English, wisdom. Ibig sabihin, alam mo kung ano ang tama mong gagawin para magkaroon ng tamang resulta yung ginagawa mo. Doon pa lang sa umpisa, meron kang objective, kaya kakikilos eh. Alam mo kung paano mo ikikilos ng tama, paano mo gagawin ng tama, para yung objective kung bakit mo ikinikilos yon o gusto mong gawin, yun ang magiging resulta. Wisdom is having the mind of God. Wisdom means you know what is the right thing to do. And only God has the perfect wisdom. Kaya it is important we must have the mind of God. Lalo na pagdating sa mga bagay na pang-Diyos na pagkakaunawa. Godly wisdom. Ba't hindi na gamit ng mabuti ni Solomon yung meron naman siyang wisdom of God? Bakit? Nasilaw eh. Kasi hindi pa rin yung will ni God ang sinunod niya. Ano siya, naloko siya ng mga pinakasalan niyang mga babae. Nasilaw eh. Nasilaw sa kapangyarihan, yung kayamanan, yung kanyang wealth, yung kanyang yung bang alam mo na, naging hari eh, tinuring na hari, pero kulang siya meron siyang wisdom, pero kulang siya sa virtues. Kulang siya sa virtue, kaya nadapa siya. Wisdom meron. Alam niya kung anong tama at mali. Pero ginawa pa rin niya yung mali. Di ba? Anong virtue yung kulang sa kanya? Wala dito, pero yun ang tanong eh. Kaya ako nasasagot kasi basa ko yung bungan. Pero dito, ang sinasabi yan, no? Sapagkat ang luningning niya ay walang pagkupas. Yung ibig sabihin ng luningning na yun, that is ano yan eh? Wisdom yan. At kapag ang isang wisdom, isang karunungan na galing sa Diyos, marunong ka nang gumamit nun, hindi lamang naintindihan mo sa isip mo, everything that is karunungan o wisdom, when you use it into reality, it becomes a virtue. Kakayanan, ibig sabihin, mabuting kakayanan. Mabuting pag-uugali. Kaya magkadugtong yang wisdom and virtue. Wisdom is a virtue. Ano ba? Yes, pwede. Wisdom is also a gift of spirit, di ba? Oo. At yan. So yung wisdom na yan, if you put it into practice, yun na yung exercise of what is good, yun ang ibig sabihin ng virtue eh. So yan yung keyword natin, wisdom. Keyword na ba? Keyword, karunungan. Karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos. Yan ang kumpleto, hindi lang karunungan ng tao. Sa theology nga, ang tawag sa wisdom, holiness eh. Kasi God alone is holy eh. Yan ang tinuturo niya sa atin eh. Para maging mga anak ng Diyos, we must know how to be holy.
para maging kawangis tayo ng Diyos. Ibig sabihin nun, anak tayo ng Diyos, kamukha niya, in His image and likeness. How do you attain that wisdom? Tinuturo ko yan eh. Meron ako ongoing klase na binibigay ko sa isang grupo eh. Kung interesado kayo, gagawin ko sa inyo. How to be holy. Meron pa po susulat. Ang kapantay. Ano po yun? Kapantay daw. Ano ko lang kapantay? Ano Sorry po, hindi ko na nadinig. Naghang up yata yung internet ni Brother Saints. Oo, oo nga. Kapantay. Walang kapantay. Ay langit. Ayun na ibig sabihin, walang kapantay. Walang kapantay ang ano? Ang karunungan. Karunungan ng Diyos. Isa lang naman pwede magawin dito ano eh. Puro description naman kasi ng karunungan ito. Karunungan. Pero ang bigat nung sinasabi doon sa sa unang pagbasa, sabi rito, ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya, sa karunungan. Miro mo, yung ano na yun, yun na nga yung yaman eh, yung pilak eh. O ginto. Kasi worldly ito eh. Mga pilak. Oo. So magkarugtong itong yung gospel sa first reading. Ang sinasabi Correct. dito, dapat nating habulin ng karunungan kaysa kayamanan. Kaya dapat talaga inaano yan. Nililink sa gospel. Gospel muna dapat ang unang binabasa, di ba? Tapos Tapos ililink na po. natin yung Apo. first and second reading. Oh, keywords na tayo ng hibla na. Maghihibla na tayo. Second reading pa. Hindi, duduktong na natin para ilagay ko doon sa keywords doon. Hindi pinili ng rich man yung kanyang karunungan. Wala siyang karunungan, ibig sabihin. Tama ba? Yung rich man, kaya siya umalis. Wala siyang wisdom, ganon. Wala siyang wisdom pero meron siyang wealth. Tama ka doon. Meron siyang wealth. Meron siyang wealth, marami siyang ginto pero wala siyang wisdom. Pero putik yun na sa kanya. In reality. Para sa kanya, mahalaga yun. Ang hindi niya nare-realize, meron pang, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, meron pang mas mahalaga doon. Ikaw. Ang buhay lahat yun, materialis lang yun eh. Ikaw, kawangis ng Diyos. You are the master of every wealth. Hindi dapat yung wealth ang master mo. Meron pa po isusulat. Bigay ng Diyos ang karunungan. O para rephrasing Correct lang. Correct yan, correct. Sa mga humihingi. Dapat hingiin mo eh. Pag natuwa sa iyo ang Diyos, kahit hindi mo hingin bibigay niya bibigyan ka niya. Lagay na natin galing sa Diyos. Part siya ng kanyang blessing kasi obligado siya kasi sabi niya, let us create man in our image and likeness. So dapat automatic sana sa atin na meron tayong mahusay na karunungan. Kaya lang sinira nga ng kasalanan yung mahusay na karunungan na dapat inherent sa atin nasira ng kasalanan.
Pero nire-restore na yan ngayon. Yan, The to divine repentance and will. faith. Yan, correct. Bigay ng galing. Tapos na. Puro karunungan lang, te. Karunungan, wisdom. Pero sa totoo lang, karunungan niya kung paano giginhawa ang buhay mo. Nakakadugtong nun, magiging masaya, o pinagpala, maluwag, maganda, mabuti. Yun. Tsaka malalayo ka sa sa disgrasya at kasalanan. Hmm. Di rin eh. Kayamanan Solomon walang eh. kapantay. Disgrasya pa rin si Solomon. Si Solomon. Yan, Kulang ganun siya sa pala. holy wisdom eh. Ito na Yun po. ang- Naging masyado Brother, siya. ito na. Pero yung kayamanan, wala pa dyan. Tungkol sa karunungan pa rin yan. Wisdom is your kayamanan. Dapat ang kayamanan, tool lamang ng wisdom. Kasi yung wisdom ang may isip eh, yung kayamanan wala naman eh. Yung wisdom mo ang nag-create ng wealth. Actually, magkadugtong yan eh. Kasi yung wisdom, kailangan niya ng wealth pagdating doon sa materiality ng good, yung paggamit, paggawa ba ng mga mabubuting bagay. Halimbawa, may nagugutom. Alang-alangan naman sabihin mo na salita lamang, mabubusog yun. Hindi. Bibilan mo ng pagkain o kaya kinakailangan ng gamot. Bibilan mo ng gamot. Hindi pwedeng walang wealth eh. Kaya nandyan si Brother Butch eh, para Yun. kasustain. Hindi na si Brother Butch, si Brother June. Hindi ako kasali dyan, si Butcham. At si Brother Hector din. Hindi na ako kasali dyan. Hindi siguro talaga yun yung kinapos kinapos yung batang nagtanong sa kanya eh. Kasi nung mayaman nga siya pero wala siyang wisdom para i-share. Siga, Yung bata. kayamanan. Alam mo, mga bata kasi, ang kanilang is passion eh. Paano Di mo ba? nasabing More of bata emotion. yun? Like yung mga tulad natin, sa age neto, more of reasons tayo eh. Practicality and simplicity. Sila hindi eh. They are swayed by their emotion na sinasabi, they are great. They are good. Madaling maano mga bata eh. Kaya kita mo. Kasi yan ang dinidictate ngayon ng ng mga time, ng society, ng time. Ngayon lalo na pag maganda yung kotse mo, naku po. Saka wala na talagang yung pagtitiis, yung wala. Hindi na yan tinuturo ng nila. Oo. Lahat ngayon, ang gusto nila, instant. Instant, mabilis, lahat. Ganyan. Wala yung, parang hindi na nila natututunan yung pagbabata ng hirap, yung Pag nakaharap ng hirap, wala na, suko na kagad. O pagka nahirapan na, ayaw na agad. Kaya nakasama talaga sa buhay ang suffering. Hindi mo maaalis yan. Hindi maaalis yun. Hindi kasi ganap pa dito. Hindi pa perfect natin. Hindi pa. Konsekwensya ng lack of the knowledge of God eh. Ang suffering, ang konsekwensya. Kaya May pangako naman ng Diyos eh, hindi ba? Deuteronomy 28, may pangako siya eh. Blessings of obedience eh. I will give you plenty even on a parched land. Bigat nun ha, biro mo. Plenty even on a parched land. Kailangan doon, miracle. wala namang imposible talaga sa Diyos. Ayun na nga. Kaya yun naman hinihingi niya talagang i-entrust sa kanya lahat.
Mm. Ang kaso mo nga, ang mga taong gustong sundin yung sarili, ayaw sundin yung sa Diyos. Kasi hindi nila alam eh. Hindi nila alam. Kung alam lang nila, kung maaga pa, hindi pa tayo nagkakamalay eh. Tinuturo na sa atin yun, nakamulatan na natin yun. Tapos ang Diyos naman, faithful naman sa kanyang pangako na kapag ginawa mo yun, ma-experience mo yung kanyang mga pangako. Hindi magkakagano ng tao eh. Kaso hindi nga tinuro nung mga bata pa eh. Lumaki yung bata na kulokoy muna eh. Tayo. Lumaki tayo, kulokoy muna bago nagpakabait eh. Kaya hirap na hirap pagpakabait eh. Yan ang nangyari eh. Totoo lang. Baka sa ganung pagiging kolokoy para ma-attain mo yung pagiging mo, wisdom. May kanya iba-ibang paraan. Hindi, may mga santo, di ba? Kulokoy muna, tapos naging santo. Oo, Saint Agustin, di ba? Saint Augustine. Saint Francis. Saint Francis mayaman. Pero inano niya yun. Inubat niya. Tinakwil niya yung kayamanan. Nung na-enlighten na siya. Oo. Nung hindi, nung una, talagang Enjoy pa siya. Mahilig siya sa bar, mahilig siya sa bayaran. Okay. Ay di ano nga ba yung yung definition nila ng saints? Saints are sinners who did not give up. Wala namang nagiging santo na hindi mag-uumpisa sa pagiging sinner eh. Lahat naman sinner eh. Sabi ng simbahan, ito yung word by virtue of being created, we are infinitely distant from God. Ibig sabihin nun, by virtue of being created, ano tayo? Imperfect tayo. Ang talagang unang capability natin is to sin, not to be holy. That is after nang magkasala si Adam, pero he was made in his image and likeness before the Kaya nga siya original nagkasala sin. dahil meron siyang the sin that lives in him. Kaya siya nagkakasala. O kaya siya nagkasala. Kung wala yun, hindi ka magkakasala. So doon pa lang sa sinasabing kahinaan mo kung bakit ka madadapa, yun na yung ibig sabihin ng sin. Hindi pa nga lang nako-consummate. Pero yun na yung ibig sabihin na yun. Pag kinonsummate mo yun, ginawa mo o nagawa mo. Yung paradox nga na sinulat ni Servant General, holy but still in sin, sabi niya. Yung sa isang chapter. Trying to be holy. Meron tayong na-perfect na natin yung holiness doon sa isang bagay na yun. Pero hindi pa natin natutunan lahat-lahat ng bagay para makumpleto. Merong mga tao na sabihin na natin matulungin, mapagmahal, naniniwala sa Diyos, o ibang mga ganun. Pero pag tinignan mo, meron pa rin siyang isang kakahinaan na mali yung ginagawa niya. Justify na lang niya na akala niya na yun. Doon tayo tinitira ng demonyo. Oo. Wala tayong magagawa ron. Greater talaga siya sa atin eh. Pasalamat na lang tayo, merong Diyos na Savior natin at ang salvation starts with love and loving forgiveness. Amen. Doon nag-uumpisa sa loving forgiveness eh. Pagkatapos, because of that loving forgiveness, unti-unti mong matututunang magbago. Dagdag mo ba, John, yung humility? Kasi yun yung nag-i-start eh. Pagka naging humble ka, you acknowledge him, hindi ikaw. Yun yan. Totoo yung sinasabi mong yan. Pero yung humility, yun ang unang-una munang kumikilos ang Diyos. Nagmamahal muna siya, nagpapatawad, minamahal niya tayo. Pagkatapos ngayon, para tayo maligtas o maiayos, maiayos. Kaya tuturuan niya ngayon tayo ng tama. Doon ngayon sa punto na tuturuan niya tayo ng tama, kinakailangan
makita natin o tanggapin natin o bumigay tayo, mag-submit tayo sa sinasabi niya na mali yan. Kailangan mag-submit tayo sa sinasabi ng Diyos na mali yan. Doon nangangailangan ng humility. Kasi pagka hindi ka, wala ka nun, hindi ka magsasubmit sa God sa sinasabi niyang mali yan, wala pa. Paano ka magre-repent? Pride na yun. Kaya nga, ang opposite ng pride, humility. Kaya ang hindi ka pwedeng magkaroon ng transformation in Christ nang meron kang pride. Kailangan mamatay yun. Yun ang unang kinakailangang mamatay. So ang makakapatay lang nun is humility. Mag-connect yung forgiveness at humility. Pero yung unang sinasabi ni Brother June talaga, it's because of His divine mercy. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon. Ngayon ang question, bakit kaya ang God merong capability ng divine mercy? Yun ang tanong. Bakit siya merong capability ng divine mercy? God siya. Saan niya hindi na, God siya, pero saan niya hinuhugot yun? Anong katangian niya yung ginagamit niya? Dahil sa pagmamahal. Dahil sa kanyang love. Pagmamahal. Meron pa. Hindi pwedeng love lang. Laging magkadugtong yan. Yung mag-asawa lagi ang love and humility. Kasi biro mo, yung love, mahal kita, kaya ako mismo ang magpapakumbaba. Ako yung magpapapako sa cross para mabayaran, matubos kita. See? Baliwala ang love pag walang humility. Pag walang humility, hindi maipuproduce ang love. So, yung talagang sinet niya na example, di ba? Oo. So tayo, ganun din tayo. Loving humility nga ang kinakailangan nating matutunan eh. Pero before the fall, yung the original sin, meron bang humility? Meron, submission to God. Yan ang ibig sabihin ng humility, nagpapasakop ka, kinikilala mo kung sino ang mas mataas sa'yo. Nagsasubmit ka doon para ka mag-obey. Yun ang humility. So, doon pa lamang sa recognition mo na merong Diyos, humility yun. Doon pa lamang sa recognition mo na ikaw ang tatay pero umiiyak yung anak mong bata, kakargahin mo, ngawit ng ngawit ka na, ayaw pa rin kasi tumigil, titiisin mo yung humility pa rin yun. Ibig sabihin ng humility, it's love in action. You cannot love without humility. Sana meron lahat ng ganyan sa gobyerno. Grasya kasi yan eh. Grasya yan eh. Ibig sabihin ng grasya, the image and likeness of God, the capability to do according to the image and likeness of God. Sinabi niya yon, sabi niya, let us create man in our image and likeness. Kaya binuhos niya talaga yung grasya na yon. Kaya lang kasi hindi niya inalis yung ating free will eh. Pero meron pa rin siyang isang personality niya na kinakailangan din ipamana niya sa atin para kamukha talaga. Yung will. Yes. Will. Kaso yung will natukso ng demonyo eh. Tinuruan ng kung ano-ano eh. Kaya nagkasabit-sabit. Pero na-overcome ni Mama Mary yun eh. Hindi niya nagamit yung kanyang human. Alam mo, ang kailangan ng Diyos sa atin, cooperation tayo. Tinan mo, nung ginawa si Jesus Christ, Mama Mary cooperated. Correct. Papa Joseph cooperated. Nag-yes siya. Nag-yes siya. Hindi basta ginawa na lang ng Diyos. Kailangan may human cooperation. Yan. Yes, kasi yun yung hinambog niya. Nagpasakop ka kasi nagpasakop ka sa kalooban ng Diyos. Tama. Nung sinabi niya na I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word. Wala naman talagang ibang totoong tao na paggagayahan mo eh. Hindi naman pwedeng ang gadang gagayahin mo. Hindi naman siya tao, Diyos siya. Si Jesus lang ang pwede mong gayahin eh. Tsaka yung nanay niya eh. Wala na. The second Adam, first, second Eve. Silang dalawa. Okay na po ito. Wala na pong dadagdag. Ito sa
sa isusulat Wala sa na. keyboard? Kasi description lang ng karunungan nito tsaka ano Okay. maging resulta pagka karunungan ng iyong hinabol at inasam. Okay. Mayon. Huwag niyong kalimutan yung tatlong tinuturo ng simbahan na knowledge, wisdom, and understanding. Yung knowledge, yun yung nagkaroon ka ng information. Tapos naintindihan mo yung information, naging wisdom. O pagkatapos ngayon, nung naging wisdom, alam mo na ngayon kung paano mo siya i-apply. Yun yung ibig sabihin ng understanding. Alam ko na kung paano kita gagamitin at alam ko na kung paano kita mapapakinabangan. Yun ang ibig sabihin ng understanding. Pagbasa mula sa mga sulat ng mga Hebreo. Ako na ba? Brother Saints. Tuloy ko na. Brother Saints, nakamute po kayo. Ayun, sige. Na. Okay na. Pagbasa mula sa mga sulat ng mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtagpo sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad. Sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. 2 verse lang. Brother Hector, sa verse 12. Imainin natin sa verse 12, Brother Hector. Yes. Sa sulat sa mga Hebreo, ano ang nasabi tungkol sa salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Salamat, Brother Hector. Brother Butch, sa verse 13. Okay, bro. Tanong. Ano pa ang nasabi tungkol sa Diyos? Tungkol sa salita. Tungkol sa salita. Ano, no? Okay. Walang pwede itago sa Diyos. Naka-expose sa kanya ang lahat ng creation. Kitang-kita niya ang lahat. Sa kanya tayo mananagot sa lahat ng mga ginawa natin. Sa kanya tayo magsusulit. Okay, sige. Tapos na. So ano na ulit tayo? Anong pwede nating maging keywords dito? Gawin muna nating positive itong kwan dito. Kasi sabi dito, walang makapagtatago sa Diyos. O sige, hindi ako magtatago. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. So kapag ka ngayon, ang pagsasabuhay mo ng relasyon mo sa Diyos ay hayag, lantad, kaya mo nagagawa yon, wala kang tinatago, ibig sabihin tama yung ginagawa mo. Kung ngayon, pagka ganun ngayon yun, dalawa ngayon yung ibig sabihin ng sa kanya tayo magsusulit. Ano ba ibig sabihin ng magsusulit? Magkikwentahan.
Di ba? Dalawang bagay yan eh. Binigyan ka ng inutusan ka, o gamitin, binigyan ka ng pera, o ganito gawin mo, ganito ganyan mo, inutusan ka. O pagkatapos magsusulit ngayon kayo ng may-ari. O ano nangyari? Kumita ba o nalugi? Accounting. Oh, accounting. No, binigyan kita ng ano, ng mga kapangyarihan. Ang unang-unang binigay ko sa yung kapangyarihan, my image and likeness. Ang pangalawang kapangyarihan binigay ko sa iyo, yung pagmamahal ko sa iyo. O ang pangatlong kapangyarihan, ibig sabihin ng kapangyarihan yung pinakikinabangan mo. Ang pangatlo, binigyan kita ng kakayanan ng pagpapatawad. O pag marunong ka humingi ng tawad, patatawarin kita. Yan yung lahat ng mga bagay na yan. O kaya nga lang lahat, susulitin yan. Ibig sabihin, binigyan kita ng lahat ng bagay na ikagiginhawa mo. E pagka hindi ka guminhawa sa iyong pagkatao, sa iyong pag-uugali, sa iyong takbo ng iyong pamumuhay, nakanino ang problema? Yung tanong, nakanino ang problema? Kaya ano kaya ibig sabihin ng magsusulit? Ano ba sa English dyan, sa inyo? Dito Tagalog, magsusulit. Magkikwentahan. Ganun ba Render yun? an account. Ha? Render an account. Okay. Ito yung account. Ito yung account. I created you in my image and likeness. So doon sa salita na yon, alam mo kung ano dapat ang ugali mo, ang pagsasabuhay mo ng pagkatao mo. Ngayon, kung hindi mo nagawa yon ng ayon sa sinabi nga niyang, I created you in my image and likeness, iba yung iyong pagsasabuhay ng iyong buhay na sabihin na natin, bakit taliwas yan sa image and likeness of God? Ay magsusulit kayong dalawa. Ibig sabihin, magkikwentahan kayo. At doon ngayon sa kwentahan na yon, magkakaroon ng desisyon kung saan ka, papasok ka sa karya ng Diyos at ikaw ay kikilalaning isang prinsipe o ikaw ay hindi kasali at may utang ka. Kanino ka ngayon may utang? Pag nagsulit. Pag sulit, magharap lang kayong dalawa eh. Palalaman mo, Kaya nga, kamukha sa ba palagay kayo mo, o hindi? Image and like, mukhang hindi, may muta ka pa. O halimbawa, susulitin ka, ibig sabihin no, magkikwentahan kayo, titignan kung kanino ka may utang. Pag may utang ka sa Diyos, anong mangyayari sa iyo? Kailangan mo pagbayaran yun. Hindi, wala ka lang kita, pero ikaw ay patatawarin niya. Kasi mamamahal ka ng Diyos eh. Pag may utang ka ngayon sa demonyo, paano yun? Nako po. Lagot. Oo. Kailangan mo i-denounce. Paano ngayon kung ang utang mo sa demonyo, isinabuhay mo yung kanyang pag-uugali? I-renounce mo. Kaya nga, hindi nga ganun. Paano mo pang i-renounce? Ugali mo yun. How can you renounce something that you don't hate? Oo, kasi And manhid how ka can na you dun eh. become something that you hate? Pag ayaw mo yun, di ka magiging ganun. Ayaw mo yun eh. Tama ba ako? Mercy of God. Yes. Oh, yun ngayon yung pagsusulit dun eh. Ibig sabihin doon sa pagsusulit, may nakikipag-agwat. Teka muna. Akin yan. Akin yan si John. Ang pagsasabuhay niyan, ugali ko eh. Akin yan, anak ko yan. Sabi ng demonyo. Ako tatay niyan. He was made in the image of likeness of God. So yun na nga ang maganda doon. Yun na nga ang pakay ng Panginoon. We are created in the image and likeness of God. Kaya nga lang nung lumaki tayo, bakit hindi mo kaugali yung tatay mo? Yung tatay mo bait. Yung free will mo kasi, ibang pinili. O sino may kasalanan? Siyempre, yung may free will na... O yun. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Pero gagawin niya pa rin lahat pagka nalihis para makabalik. Pero kapag ayaw bumalik, sa atin wala namang magiging ganong biktima eh. Kailangan lang naiintindihan natin kung paano. Para pagka meron tayo nakasalubong na hindi niya nare-realize yung isang paa niya nasa hukay, nasa lugar ng kalaban, mapapagpaliwanagan.
Basta ipakita na sa kanya yung eternal life. Pag nakita niya na yon, oh, you decide now. Eternal fire, eternal life. Yun. Bagay na yun. Kaso So kung ako may mga tatanungin, tao na na they don't really care about it because they don't believe it na merong life eternal. Kaya they just live on the now, hindi yung for eternity. Parang wala silang pakialam sa soul. And Doon they na nila believe, malalaman pag ang mamamatay kanilang na sila. paniniwala, sila ang God, not our God. ito tanong ko ito, magandang tanong. Bakit kaya sila nagkaganon? Anong dahilan na ginawa nila o ganun? Anong meron sa kanila o ano ang wala sa kanila o anong description mo sa kanila? Bakit sila nagkaganon? Wala silang humility. Ayaw nila accept si God. Doon sa punto na wala silang humility. Ignorance. O yan. Sa madalit salita, ito masakit pakinggan pero napaka-revealing kasi. Bobo. Hindi niya alam kung ano yung makakabuti sa kanya. Hindi rin niya alam kung ano yung makakasama sa kanya. Dalawa yung hindi niya alam. Hindi niya alam kung yung makakabuti, hindi rin niya alam kung ano yung makakasama. Kaya hindi niya ginagawa yung mabuti. Alam mo naman yung masama, masarap ang lasa niyan eh. Diba? So, captive siya noon. Hindi niya na-realize na mali yun. Okay lang sa kanya yon. Slave of the world. Oh. Yan ang point kung bakit tayo nag-aaral ng scriptures para makita natin lahat yan. Kasi yan lang talaga ang tinutumbok niyan. Yung pananampalataya na walang gawa, it will not end up in salvation. Ibig sabihin ng pananampalatayang walang gawa, hindi nagpo-produce ng virtue that can overcome sin. Can you call ang paniniwala sa Diyos? O meron akong faith na qualified akong maligtas. Di ka naman obedient. Can you call that faith? No. Kasi kahit nga yung mga demonyo, di ba, naniniwala sa God, kay God. Oh. Pero hindi nila sinusunod yung kagustuhan ni God. Kaya sila demonyo, kaya sila fallen angels. Saka they even tremble, yun ang sinasabi ron, di ba? Nanginginig pa sa takot. Pero kahit takot na takot sila, ayaw pa rin talaga nila. Ayaw nila sumuko. Ayaw nila. Masyadong pride. Yan. Kasi di ba ang angels, once they decided against God, wala, point of no return na yun, hindi sila makabalik sa, di ba ganun ang nature ng angels? Not like human beings na meron tayong chance na mag-change ng kwa natin. Parang ang ganun ang resulta. Dahil angel sila, pagka nagdesisyon sila sa isang bagay, pumili sila sa ibang resolute talaga. No? Yun na yun. No turning back na. May wisdom sila. Kaya, lesser tayo sa mga angels, pero kaya nga naging siya, di ba? Si Lucifer, nainggit sa mga tao eh. Kasi pinahalagan ng Diyos ang tao. Tapos si Lord pa nag-anyong tao at some point. Kaya nainggit talaga. Kaya pinahalagahan niya pa rin talaga yung kanyang creature. Ganun na lang yung kanyang pagmamahal. Pero yun nga, hindi natin masuklian yung kanyang pagmamahal. Diba? Pinakita na niya lahat by example. Nung nabuhay siya na na pwede namang walang mag-fall sa sin. Pwedeng hindi mag-fall sa sin kasi siya everything naging human siya except sin. So ano keyword? Keyword na daw tayo. Dito? Keyword lang. Parang antipid naman natin. Isang word lang. Ang laki-laki ng wisdom. Hindi po, for lang daw po. Keywords. Keyword. Keyword. So, sige.
Yung mga nasabi mo, Brother Jun, how do you, that? Ako, kung ako As a tatanungin mo, keyword. ang keyword pa rin dito, humility, obedience, and faithfulness. Kasi tignan mo, pinaliwanag dito, ang tanong, may nakita ba tayo? May nakita ba tayo na isang bagay na tinuturo nitong salita ng Diyos na kaya nating gawin? Everything is naked kasi. Yung naked Oo. kasi, that is a sign of humility. O, kaya nga, ang tanong nga dito, itong binabasa natin, naiintindihan naman natin kasi Tagalog naman, kahit English pa, naiintindihan natin. O, lahat ba ng sinabi dito, kaya nating gawin? Kaya, no? Ang question na lang, gusto mo bang gawin? Iyon. O halimbawa, gusto mong gawin, gusto pa din. Sino ba naman ang may ayaw sa Diyos? Pero pagka dumating sa pagkakataon ng buhay natin, na alam natin na yan maka-Diyos, pero tinutukso ka ng demonyo, ibig sabihin ng tinutukso ka ng demonyo, nararamdaman mo na parang gusto mo rin yung sinasabi ng demonyo. Sinong pipiliin mo? Yun ang tanong. So you have to Sabi nga doon sa binasa natin, for men it's impossible, Brother June, but for God it is possible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible kay God. Through you. Kaya nga ang sinasabi naman ng Diyos, hindi ka nag-iisa eh. Ang tanong niya, sinong pipiliin mo? Yung demonyo o ako? Siyempre, Pag pinili mo siya, ay kung ano man ang kakulangan mo, siyang sagot niya yun. Kung hindi mo kayang talunin yung demonyo, siya ang magpapalayas doon. Oh. Yun ang punto doon. Kung kulang ka ng kaalaman at grasya, kaalaman. Yun ang unang-unang grace eh, knowledge eh, kaalaman eh. Siya, bibigyan kanya ng kaalaman. Marirealize mo kung ano ang tama. So, nasa sayo na ngayon kung pipiliin mo. I-urge ka pa rin niya na piliin mo yan. Yan ang piliin mo. Suportahan ka pa rin niya. Subukan niya lang. Andyan si Oo, Mama Mary. apakabait ng Diyos eh. Ang palang hindi tayo marunong makipagrelasyon sa Diyos eh. Ang karamihan sa naniniwala sa Diyos, ritual yung kanyang pakikipagrelasyon, hindi person to person. Hindi ganong intimate personal relationship. Tanggalin natin yung kaparusahan na pupunta ka sa impyerno o itatakwil ka ng Diyos. Tanggalin natin yung kaparusahan na ganon. O ano kaya? Ano ngayon na mas gusto mong gawin? Yung ang nais ng Diyos talaga sa ating cooperation, bro. Oh. Halimbawa, sabihin natin, sige, hindi kita parurusahan kung ano man ang gusto mong gawin, pero ang gusto ko, mabait ka, matino ka, pero kahit na hindi ka mabait, mahal pa rin kita, hindi pa rin kita itatapon sa impyerno. Wala pa ng impyerno. Alin ang pipiliin mo? That is the goodness. Kaka-mute si Alex eh. Siyempre siya pa rin kasi gusto natin siyang makita at makasama. Yan ang disposition mo. Tama yung disposition mo. Yun ang ibig kong sabihin. May talab sa'yo. Kasi pipili ka talaga eh. Pinipili mo talaga siya. Pagka yan ang gusto mo, lahat ng kanyang inuutos, kaya mong gawin kasi gusto mo eh. Hindi mo lang makakayanan pagka hindi mo gusto. Kaya haharapin mo talaga ang sarili mo. Gusto ko ba talaga ito? So you really pose that question. Oh. Ganun yun. Tahimik na si Brother Saints. Nakikinig lang, bro. Ayos naman tayo eh. Tayo mga servants eh. O ako tatanungin mo, ayos naman tayong lahat. Kaya tayo ganito. Kasi nag-aaral tayo. Bakit? Meron talaga tayong iniintay tayo ng Panginoon to be servants eh. Yun yung iniintay niya Tandaan na nyo, Brother John, sinabi sa Marcos 13. Sige, bro. Tutuloy lang. Nakalagay? Marcos. Ferdinand, Bongbong, hindi. Iniintay niya talaga Marcos 13.
Kabanata 13, talata 30. Andrea? Marcos? 13:30, chapter 13, verse 30, kamo. 13:13. 31. At Hindi, 31. chapter 13. Oh. Verse 31, nasabi, mawala ang langit at lupa. Pero mananatili ang salita. salita ko. Sabi niya dito sa Mark, So, ibig sabihin, kailangan talaga ang salita ng Diyos ang ating panghawakan. Correct. Kasi ang Correct. mawawala. Pero Malipas ang ang salita langit at lupa. O ngayon, ano ngayon yung salita ng Diyos na panghahawakan natin? Pagka sinamarize mo lahat-lahat ng dami ng ito na, sinabi. ito sinabi niya. Bibla na yan. Dami niyan. Dami niya pinangako. Kanya nga, sabi... Sa dami nga nung kanyang pinangako, para sa iyo, alin yung pinaka mahigit na gusto mong panghawakan? Sa akin yung yung 1 Corinthians 10 verse 13, bro. Ano yun? Love. Unang Corinto 10 verse 13. Basahin natin. 10 verse 13. 1 Corinthians. Yan ang gusto kong panghawakan. Basahin mo. Hindi, hinahanap pala yung Corinthians, ha? 1 Corinthians, ano yan? 1 Corinthians 10 verse 13. 10:13. Kasi ito nagbibigay palagi ng kalinawan sa isipan ko. No temptation. Okay. Ang sinasabi dito, yung pagsubok na naranasan ninyo, naranasan din ng ibang tao. So kung ano man dumating pagsubok sa atin, tayong mga naniniwala sa Diyos, naranasan din lahat ng mga naniniwala sa Diyos. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo na higit pa sa kaya ninyo. So susubukan ka lang doon sa mga kayanan mo. Pagdating na pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Pero yung ito pangako ng Diyos. Is... Lahat ng pagsubok dating sa atin, panghawakan natin. No, you will not be tested beyond your strength. Tetest ka doon sa mga kayanan mo. Pero pag dumating yung pagsubok, bibigyan ka pa rin niya ng grasya upang malagpasan mo yung pagsubok. Paano ngayon kung halimbawa ayaw mo naman na maging ganun ka? Bagsak ka lagi sa pagsubok. Ayaw mong ma-overcome yun eh. Hindi naman pwedeng hindi niya i-reveal kung ano yung ating sinful weakness. Tandaan mo, sabi nga nila, buhay at kumikilos ang salita ng Diyos. So, O yung doon sa binasa nga natin sa Hebreo, di ba? Yung Word of God is likened to a double-edged sword na kaya ngang tumagos, no? Saka ibuturan. Yan. So, kailangan marunong kang gumamit nun. Yun. Thank you. Kailangan pala marunong kang makipag-ispadahan, no? Makipagtagaan sa demonyo. Pinapakita lang dito talaga kung gaano ka-important yung kanyang word. So, tandaan mo, sabi mo, hindi natin makakayanan labanan ng demonyo. Hindi talaga. Kasi sabi ng lugmok ka na, talo ka na. Di mag-enjoy ka na lang, yun ang sasabihin siya ng demonyo. Lahat naman tayo ganyan noon eh. Kasi lahat naman ng naniniwala sa Diyos dadaan sa pagsubok at paghihirap eh. Yan ang inanong demonyo. Gusto mo maghirap? Siyempre lahat naman tayo sabihin natin ayaw. Pero lahat tayo dadaan sa paghirap. Lahat na sumusunod kay Kristo. Sabi dito. You have to deny yourself, carry your cross, and follow me. Kanya nga yung mga pagsubok naman, wag mo hayaan ng demonyong sabihin na talo ka na. Itong pagdaan niya, sinasabi nga ni Brother Jerome, redemptive suffering, i-offer mo. Sa kagagaling ng iyong mga mahal sa buhay, sa protection, conversion din ng ibang taong kakilala mo. Sa kapatawaran ng mga kasalanan.
Puntahan nga natin yun. Ano ba ibig sabihin ng redemptive suffering? Bakit Alin? kinakailangan yun? Yung redemptive suffering. Ano ba ibig sabihin ng redemptive suffering? Yung suffering mo, ang siya nagbibigay buhay actually, ang ano yan, yung sa suffering mo, ino-open mo para makagalaw ang grasya at kagalingan ng Diyos doon sa taong ino-operan mo. Itong ibig sabihin ng redemptive suffering. Ibig Ah. sabihin ng redemptive, nakakapagligtas na. Diba? Nakakatalo ng kasalanan. Okay. Ano ngayon ang ibig sabihin ng suffering? Paghihirap, pagtitiis. Di ba? Ibig sabihin nun, kapag ka ikaw lumalaban para ka hindi matalo ng kasalanan, magsasuffer ka talaga, lalabang ka eh. Yun ang ibig sabihin nun, hindi masarap ang pakiramdam mo, hindi madali, lalabang ka talaga. Mararamdaman mo yung hirap. Yun yung sinasabing redemptive, pero maliligtas ka. Ibig sabihin, panalo ang labas mo, matatalo mo ang demonyo na gusto kang sirain bilang isang anak ng Diyos. Ibig sabihin niya, ang pananampalataya, kailangan marunong lumaban yan. Marunong lumaban yan. Tayo naman, pag kinalaban natin ng kasalanan, ano ba talaga ang pinaglalabanan? Titiisin mo yung urges mo eh. Titiisin mo yung weakness mo eh. Titiisin mo wag gawin yung mali eh. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, deny yourself. Oo. Diba? Oo, duktong Carry your yun. cross. And take up your cross. And follow pero ito, hindi lamang concept. Pinapakita kung paano talaga mangyari. Halimbawa, pinautang mo ng pera. Maawa ka kasi dinramahan ka. Pagkatapos yung kailangan mo rin yun. Sige, pangako ko sa'yo, susuli ko sa'yo after ko. Oo, kasi pambayad ko ng kuryente yan eh. Kung hindi, mapuputulan kami ng kuryente. Halimbawa, gano'n. Pagdating ngayon ng ganong araw, hindi ako ka lang pala. Hindi kanya babayaran. Mapuputulan ka ngayon ng kuryente. Isipin mo kung gaano katinding struggle ang meron ka. Sabihin mo, Lord, bakit mo ako pinabayaan ng ganito? Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Yung demonyo, winalanghya ka. So ngayon, paano mo ngayon i-convert yung situation para manalo ka? Yayakapin mo yung sakripisyo nang walang hatred sa puso mo. Unite your suffering with the suffering of Jesus on the cross. Pero nagpapatawad ka. Ano ngayon ang mangyayari pagka nahihirapan ka, inapi ka, tapos nagpapatawad ka? What becomes of you? Yun ang imitation of God eh. The imitation of Christ. So you acquire that nature. Pagka na-acquire mo yun at naiintindihan mo, hindi na mawawala sa iyo yun. Unless na lang, isusugal mo ulit. Pero that's how we grow. Hindi talaga pwedeng walang trials. Meron yan, calculated yan lahat. Because we have to grow in to endure suffering. Our cross is our treasure. Oo. Bakit? Ganun yun eh. Tignan mo, kung walang cross, mapapatunayan ba yung pagmamahal ni Jesus sa atin? Mapapatunayan ba niya na mahal niya talaga tayo? Mapapatunayan ba niya na siya talaga ay mabuti? Mabuting Diyos? Mapapatunayan niya ba yon? Hindi. So kailangan mapatunayan niya yon. Kailangan mag-lay down siya talaga ng buhay niya. Kailangan mag-lay down talaga siya na isa example. Bakit? Kasi nung napatunayan niya yon, a kind of grace has been created. At yung grasya na yun ang kinakailangan natin para magaya natin siya. Jesus perfect yan eh. Wala naman siyang problema eh. Pero nagkatabang tao siya, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, nilabanan niya bilang isang tao, pero habang nilalabanan niya lahat ng hirap na yon, kini-create niya yung grace na tumalo doon sa hirap ng sitwasyon para gawin mo yung mali o isipin mo yung mali sa feelings mo, sa lahat. Ngayon, yung available na grace na yun ngayon ang ibinibigay niya sa atin, kaya tayo nag-grow. Binibigay niya through the sacraments. Hindi lang sacraments. Through the grace pa mismo, grasya mismo itself. The grace to, sabihin na natin, na magtiis. Grace na magpatawad. Virtue.
Oh, virtue, yun. Yung grace na yun, puro virtue yun. Grasya mo na yun. Pagka prinactice mo, it becomes a virtue that you own. It becomes you. So yun ang Christianity, bakbakan talaga yan. Mga kapatid, bakbakan talaga yan. Kaya tayo kinakailangan battle ready tayo lagi. Magka-connect pa rin yan sa sacrament. Kasi doon sa sacrament, doon namumunga yung mga virtues na yan eh. Yung mga Doon namumuhay yung grasya. Doon namumuhay yung grasya. virtues, Pagka ginamit mo ngayon yung humility. hindi automatic na virtue yan. Doon namumuhay yung grasya. Ibig sabihin, the potential that if you will do that, you will become permanently like that. Kakaroon ka ng transformation. So, kinakailangan ngayon yung situation na makikita mo yung sarili mo, nagre-react ka. Pero, babiyayaan ka niya ng tiisin mo. Doon ngayon yung una, natitiis mo, nag-grow ka hanggang dumating sa punto na yung demonyo nagmumukha ng tanga. Bakit? Pagka binibigyan kanya ng ganong trials, hindi na umuubra sa'yo. Hindi ka na kumakagat at hindi ka na nahihirapan. Kayang-kaya mo talagang isabuhay yung virtue, napapahiya siya. Kaya ayaw ka na niyang tuksuhin doon. Maghahanap na naman siya ng ibang undeveloped ka, doon kanya tutuksuhin. Papayagan naman ng God yan para ka matrain doon at mag-grow doon sa bagay na yun. Part ng purging natin yun eh. Tama yung sinabi ni St. Peter. Di ba ni St. Peter, sabi niya, resist the devil and he will flee. Correct. Correct. So pag nag-LDS, ito yung dinidiscovery natin. What empowers us to fight and win. Kitang-kita natin yung mga maliliit na bagay, how it becomes a virtue, how it becomes an empowerment, what is our role, what is the role of God. Yung ganun, hindi yung makagawa lang tayo ng isang magandang rhyming na salita, yun na yun. Hindi, hanapin talaga natin yung wisdom and understanding. Eh, bihira ka naman kasi umatin eh. Hindi, kaya nyo yan. Kaya nyo gawin niya, kaya nga lang hindi nyo alam na pwede palang ganun ang takbo. Hindi nyo ginagawa, pero kaya nyo yan. Alam ko yan. Ramdam, pareho lang naman tayo. Wala namang nakakalamang sa atin sa grasya ng Diyos. Magkakapantay lang tayo. Siguro sa eksperyensya lang, mas marami lang ako. Doon sa mas matanda ako. Pero kung yung mas matanda sa akin, supposedly dapat mas marami siyang eksperyensya. Tama. Ayan, si Butch. Oh. Mas mabait sa akin yan. Ang hirap ng mga dinadaan ng persecution niya, pero na-overcome niya lahat. Amen. Yan si Brother Butch. Butche. Pag pinipersecute yung mga pogi, iba talagang dating. Yun ang mahirap no? Talaga, no? Pagka-pogi ka talaga, no? Nagiging pogier. Yung mga mas nagiging presence pogi. of God inside. Pag ginawa mong ego mo yun, magiging weakness mo yun. Pero pagka hindi mo ginawang ego mo yun, wala. Hindi siya magamit ng demonyo para gawing instrument of temptation. Ganun lang yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nilalatag ko sa inyo, ito talaga yung actual application ng spiritual battle. Hindi lang mga idea, concept, ganyan talaga pagdating sa totoong bakbakan. Kaya pag naiintindihan mo yan, you know how to fight. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka matetempt. No? Matetempt ka, but meron ka, you have the ability to endure. Kahit nahirap ka na sa sitwasyon. Pag hindi ka na natempt, Brother June, member ka na niya. Kasi hindi ka na natempt. Kasi hindi ka na kailangan matempeg. Oo ka na kagad eh. Yes man ka na kagad. Totoo yun. Ano oras na bro? 9:43. Hibla na tayo. Sige, hibla na. Sige. May nagsulat na po ba? Dito kagad yung hibla.
Sa unang-una pa lang eh. Unang pagbasa eh. Ako, tatanungin nyo yung hibla. Itong buong unang pagbasa ng hibla. Unang pagbasa. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, hibla yan. Ako'y nananalangin at binibigyan naman ako ng kaalaman. Karunungan ng Diyos. Karunungan, kaalaman. O, isa pang hibla. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Hibla pa rin yan. Kasi ano ba ibig sabihin ng hibla? Ano yung gagawin mo? Natatandaan mo na dapat mong gawin para maisabuhay mo yan. Yung karunungan na yan. O, ang sinasabi rito, gusto mo ng karunungan, maisabuhay mo. Pagka nakakaramdam ka ng temptation or whatever, kahinaan, tumawag ka sa Diyos. Ano na nga yung isa, Brother June? Sorry po, hindi ko nakuha. Yung unang binigay nyo. I-replay mo yung recording. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Sapagkat ako yun, first and second sentence lang sapagkat ako'y tao lamang. Pero yan, tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. So ayun yung karunungang ibibigay sa iyo ng Diyos. Halimbawa, yung anak mo may pangangailangan, ano ibibigay mo? Karunungan doon sa kanyang pangangailangan para magawa niya. Malagpasan niya. So ngayon dito, pagka tinutokso ka, nakahanda pala ang Diyos na bigyan ka, nakahanda pala yung karunungan. Ibig sabihin ng karunungan, alam mo kung anong gagawin mo para matalo mo yung tukso o yung battle. So, ang question ngayon dito. Ako may sinulat. Meron na? O sige, ano yun? Si Brother Butch din. Meron na rin nakasulat. Nahibla. Apo, sandali lang. So yun. Sa main chat. Alam mo yung hibla, kanya-kanya yan eh. Kasi kanya-kanya tayo ng sitwasyon. Maaaring dito sa bagay nito, hirap ako pero ikaw hindi. Kaya maraming hibla yan ang tama. Hanapin mo yung hibla mo para bitbit mo yan personal. Detachment talaga ang ano dito eh. Dapat eh. Alam mo tama yung sinabi mo, Jerome. Pero ano ang nagbibigay sa iyo ng capability to detach? Of course, the wisdom of the God. Okay. If you have the wisdom of God. So anong wisdom of God yung mag-i-empower sa iyo to detach? Word yun eh. Yung wisdom, word yan eh. Kasi pagka alam mo yung word, yung pagmamahal sa Diyos. If you are able to love God. Ako lalagyan ko ng wisdom kasi mahal naman natin ng Diyos, given na yun eh. Pero pagka hindi mo pa rin alam ito, hindi mo pa rin magagawa kahit mahal mo ang Diyos. Control. Hindi, basta magpasakop ka lang sa Kanya. Kaya nga, pag nagpasakop ka sa Kanya, anong ibig sabihin nun? Siya ang gagawa. Siya ang magkocontrol, hindi ikaw. Yung control, totoo nga yun. Pero yung control, ipapasa niya sa iyo yun eh. Kaya ikaw magsasabi sa sarili mo, huwag mong gawin yan.
Ganun yun. Hindi pa Ayun, pwedeng yung Diyos pagpapasa. ang magsasabi sa kahinaan mo na, hoy, kahinaan ni Jun, huwag ka tumigil ka riyan. Hindi. Bibigyan kanya ng wisdom. Pag nagkaroon ka ngayon ng wisdom, gagamitin mo ngayon yun for you to take control over doon sa tinatawag na sinful attack mo. Yung situation that pushes you to sin or tempts you to sin. Doon mo ngayon gagamitin yun. Yung control na yun, yung control na sinasabi ko, yung pagpipigil sa sarili, grasya ng Diyos yan. Ang wisdom, meron pala nun. So kinakailangan hingin mo ngayon yun. Pagkatapos kinakailangan malaman mo kung paano mo gagamitin at i-apply. So pag nagkaroon ka ng battle, use it properly. Basta ako naman, yun pa rin ako, I am nothing, God is all. Para pumasok yung wisdom na yun kasi siya yun eh. Okay yan. Mga yan, yung mga kwan mo yan, mga okay yan. Okay yan. Pagka na sanay ka na ganito na mangyayari. Pagka tinitempt ka, sasabihin mo dun sa temptation, hindi. Hindi ako, hindi ako mapayag dyan sa gusto mong mangyari. Hindi, ayoko yan. Babanggain mo talaga. At tatanggihan mo. Ako naman, call the Lord agad. Oo, Hindi ganun ko yun, sa una. haharapin ng sariling ako lang. Sa una nga, ganyan yan. Call the Lord lagi. Pagka na-develop na ngayon yung relationship mo na tinatawag na you are already living in the Spirit. Ayan yan. Yung call the Lord mo, constant na yan. Ibig sabihin ng constant na yung call the Lord mo, yung iyong consciousness, tsaka yung disposition mo interiorly, always connected with God. Alam niyo yun. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung anong pinili mo. Alam mo kung ano ang pinaglalaban mo. Alam mo kung na may kalabang ka. Alam mo yan. Aware ka lahat dyan sa mga bagay na yan. Kaya pag pumuporma pa lang yung kalaban, hindi. Pwede mo kagad sitahin ng gano'n, hindi. Hindi pwede yan. Pipili na tayo. Isusulat ka, Brother Alex? Wala na po. Okay na po tayo. Oo, okay na tayo. Alin pong lalagay natin to lahat? Bahala kayo. Kung anong gusto niyo maging hibla. 1, 2, 3. Ako kasi ang tatanungin nyo. Bakit hibla lang eh? Yun yung turo sa atin eh. Unless gagawa tayo ng panibagong version. Okay, dadagdagan lang. Anong suggestion mo, Brother John? Lahat ng wisdom na makukuha mo, hibla yun. Hindi pwedeng isa lang ang hibla. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng pagkatao at ng weaknesses. So maaaring yung hibla na sinabi ko para sa akin yun, pero hindi para sa iyo. May sarili kang Mensahe ni hibla. Lord. Sa'yo. Kaya Iba yung dapat mensahe tayo, ni Lord. bawat isa sa atin, sa pinag-aaralan natin, gumagawa May tayo kanya-kanya. ng sarili nating hibla. Kasi yun ang gagamitin mo eh, pagka ikaw ang nasubo. Tama ba? Parang the more the better. Oo, the more the better. Kasi halimbawa ako, hindi ko na battle yan. Hindi ko kinakailangan yung hibla dyan. Ang kinakailangan ko dito kung saan ako nakikipag-battle, kung paano ako mananalo. Bakit? Kasi yung hibla pinapaalala sa akin kung anong gagawin ko eh. Kung ano yung empowerment ko eh. Yun ang purpose ng hibla eh. Reflection na.
So ako, tatanungin nyo ng reflection, kailangan pala talaga mag-aral ng seryoso. Kailangan pala talaga pag-aralan ng seryoso itong spiritual life na to. Hindi pwede, kulang pala yung ritual lang. Challenge yan eh. Challenge ba yun? May challenge pala kayo. Okay. Bahala na kayo sa hibla. Question kasi yung di ba? Reflection. Ano na yung sinabi niya? Kasi ilalagay ko siya sa hamon. So ako, maghihibla rito. May kapangyarihan pala ako. Ano ba yun? Ayaw, kung anong gusto niyong ihibla. Reflection. Ano pa yung sinabi niyo, Brother June? Kung ako maghihibla rito para sa akin, itong lahat ng pinag-aralan natin, so ilalagay ko yung sarili ko, anong naging nadagdag sa akin dito? Ay, may kapangyarihan pala ako. Ilagay natin yun. Ha? May kapangyarihan. Ilagay natin para at least maging dulot galing sa Panginoon. May kapangyarihan pala ako. Nagaling sa Panginoon, baka sa kapangyarihan ng kadiliman. O siyempre, alam na natin yun. Dito natin kinuha yun sa Bible study. Pero sa totoo lang, meron talaga tayong kapangyarihan na gano'n. Kaya nga lang, hindi natin alam kaya hindi natin alam gamitin But it is inherent in us. Sabi ng simbahan, by virtue of being created by God, we are in the image and likeness of God. So meron tayo, kung ano meron ng Diyos, meron tayo. Hindi lang tayo aral Doon sa mga katotohanan na yun Pero meron tayo noon. Kasi yun ang claim niya He created you in my image and likeness. Ano ibig sabihin nun? Awangis. Oh. Kaya nga, ang ganda sa English Image, sige, kawangis. Yung likeness. Ano ibig sabihin ng likeness? Kapareho. Kapareho. Kung anong kaya Katulad. ko, kaya. Kung Katulad. ano meron ka. Kung ano ako, ikaw, ganun din. Tulad. Kapareho. Katulad, yun. Tama yun. Tulad. Kaya tayo, ang dinidiscover lang natin dito sa Bible study, kung ano yung mga katulad na yun. Para aware tayo. Para magamit natin. Kaya nga, you have to empty yourself so that you can become the all of God. Yun. Bahala na kayo sa anong gusto nyong hibla. Meron pa kayong sinulat, kapatid? O okay na po sa inyo yung sinulat ko? Brother Hector. Asan ba yung sinulat mo? Hindi ko nakita. Mag-vote na lang ako. Ay, hindi niyo po ba nakikita? Hindi. Okay lang naman yun kung ano man ang sinulat nyo. Kasi ganun yun Kung ano yung sinulat mo, di yun ang workable sa'yo. Ay, sinulat ko po yung sinabi niya, Brother June. Sa hugot, tsaka sa hamon. Okay na yan. Okay na po kayo. Ako, okay na. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung nakikita kong hindi nyo makita. Thank you sa pag-attend nyo ngayon, Brother June. Kailangan ka namin dito lagi. Kailangan nyo lang akong paalalahanan kasi ang situation ko talaga ngayon, siguro kung ito genetic no? Sa lahi namin, yung mga ganitong edad, nagkakaroon na ng weakness ng heart, no? Nagkakaroon na ng heart problem. Pag nagkaroon ka ng heart problem, naapektuhan talaga yung memory mo.
Nakakalimutan mo yung mga, oo nga pala, no, merong ganito, ganito, ganyan. Ako, paalalahanan nyo lang ako dahil wala naman ako talagang planong umabsent. Kaya nga lang, pagka nakalimutan ko because of my human problem o situational problem, ay wala, sayang, hindi ako nakasali. Pero nakita ko nung pinost ko yung yung link, nakita ko nakita mo. So sabi ko, ay, attend si Brother June. Ganung bagay. Sige po, pag ipopost ko yung or magpo-post ako ng reminders. Hindi, direkta mo kay Brother June, pati SMS. Kailan ba ako nag-umpisang mapunta sa Panginoon? Nung madali kasi ako, dibdiban talaga eh. Matinding dibdiban, matinding pag-aaral, matinding nagtuturo, matindi. 1976. Hindi pa ako pinapanganak. 1976, di ka pa pinapanganak? Anong year ka ba, Brother Jerome? 74, 2 years old pa lang ako niyan. 1974, 2 years old ka pa lang? 4 years old ka na nun. 76 ako nadali. Okay. Anong ibig mong sabihin nadali? Kasagsagan ng charismatic renewal nun eh. So nadali, ako doon, na-engage ako doon. Akala ko talagang masaktan, nadali. Nadali ng renewal movement. Tagal na pala. Pagkatapos nung makbang ko yun. 48 years na. Nag full time ako. Doon sa ganung trabaho, ganung buhay. Nagpari ka. Doon na-steer yung Holy Spirit yung time na yon. Kasi kami, alam mo, kami noon. Anong pangalan ng charismatic? Yung Elim Community. Okay, Brother Bambi. Yung inaanuhan ni Brother Bambi. Nauna ako sa kanya ma-involve sa Elim. So yun, yung na yun, talagang dibdiban talaga. Kami noon, meron kaming assignment. Ang assignment namin, hindi assignment, way of life yun. You have to read 15 chapters a day of scriptures. Pagkatapos mo yun, umpisa ka ulit sa una. Way of life mo yun. Kaya parang nung yun, talagang alam na alam mo, lahat ng hilatsado sa scriptures, alam mo, may sinabing ganito yan eh. Nga lang, tanda ka lang ng tanda kasi mahirap naman ma-memorize lahat eh. Kaya ang pangit ng Bible. Puro marker, puro gutay-gutay na mong hinahalongkat eh. Pero at least gamit na gamit talaga, Brother June. Gamit na gamit. Pagkatapos noon, yun, may nagtuturo sa iyo. Parang mga CFD, apologetics yan. Tapos kami, in-enroll kami ng theology. God. Nag-aaral ka ng theology? Sa Ateneo. Jesuit. Sa Loyola House of Studies, doon ang klase. Sige, gano'n na. Closing na. Tapos na po ba to? Okay na po tayo? Okay na. Mga kapatid, wala na kayo dadagdag. Picture taking na. Kaya nga pala, picture taking. Talagang kailangan ma-picture taking talaga eh. Okay, lagay na natin yung... Walang may focus sa akin. Meron siyang Bible Smile. Ang dali lang pa. Ako yung Bible ko, Ingles. Yan. Okay lang po yun. One more time, this time with Willings. Smile. Yeah. Okay. Si Brother Butch nung araw, kasama ko sa community yan eh. Brother Alex, di na, close na. Okay po mga kapatid, we're still in the presence of the Lord, in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po muli sa gabing ito at muli po kaming nagkatipon-tipon sa inyong banal na pangalan upang
pag-aralan ang inyong mga banal salita. Lord, nawa po ang mga natutunan namin sa gabing ito ay tunay po naming magamit at sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Wag namin nawang makalimutan ang knowledge, wisdom, and understanding. At ito'y aming magamit gaya ng iyong kagustuhan, ng iyong kaloob. Lord, patuloy po naming hinihiling na kami inyong samahan sa araw-araw, gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Ganun din po, hinihingi po namin na kami inyong bigyan ng magandang pagtulog sa gabing ito, makapahinga ng maayos, at nang sa gayon na sa kinabukasan ay mabalik ang aming kalakasan upang muli kayong papuri at pasalamatan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong mga anak na Panginoong Hesukristo, aming Panginoong Hesukristo, na naghahari kasama ninyo Ama at ng Banal na Espiritu Santo, ngayon, Amen. magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was, As it was beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Gandang gabi po. Gandang gabi. Night, mga kapatid. Thank you, everyone.